Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan namang naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi na nga nakawala itong si Lisa Tanas na ito dahil talagang nabuking na nga. Dahil nga tumakas ito at nag-ibang bansa dahil alam niya na pinaghahanap na nga ito ng mga otoridad. Ayon sa otoridad ay talagang hindi nga nila naabutan itong si Lisa Tanas na ito dahil talagang may private plane silang ginagamit nang sa ganun ay makaalis sila at makapunta nga sila sa ibang bansa. Kung talagang hahantingin naman ng otoridad ay talagang mabilis nga na nakakarating sa kanila dahil may ahas nga raw sa kanilang kampo, lalong-lalo na't matataas na opisyales ang sangkot nga rito. Kaya naman talagang nabibigyan nila ng abiso agad itong si Lisa Tanas na ito, kaya naman agad-agad na nakatakas. Dito nga natin makikita na talagang dihado na nga ang bansang Pilipinas na ito dahil talagang sa pamumuno nga ni Kuting ng Norte at Lisa Tanas na ito ay talagang nagiging bank na lang ang bansang Pilipinas at talagang kinukuha lahat ng mga salapi ng ating mga kababayang mga Pinoy. Kaya naman talagang ang mga nagbabayad ng mga buwis, mga taxes ay talagang sobrang nagagalit dahil hindi na nila nakikita kung saan napupunta ang mga buwis na kinakaltas sa kanilang sahod. Dito nga natin mapapatunayan na talagang dapat talagang magkaroon ng mabuting at mabusising pag-iimbestiga nang sa ganon ay hindi na muling makatakas pa ang mga korap na mga pulpolitiko. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na-elect sa Congress, they are civilians and they got away with their old ways ng corruption. Mga abuso sa power. Oy, ingat kayo. Baka mamaya may mga gusto magpapatay sa inyo. Ingat kayo, ha? kasi mainit ang tao sa inyo. Kayong lahat, mga hindi nanalo, ingat kayo. Beef up your security kasi baka mamaya may mga masamang intention sa inyo. Mamatay kayo bigla. Okay. Hindi ako. Love you, Ira. So, okay, magandang hapon again. Ang aking gustong i-topic, sana maikli lang tayo. Busy papatrabaho kami. We're trying to, mainit talaga pare dito. Sobrang init dito. Nag-ano lang ako, nagganito lang ako para lang formal ng konti, no? Nakakamiseta ako lagi. Init, sobra init. For a person from Baguio City who has an air conditioning unit na malaking kayang-kayang isupply ang lamig ng Baguio, dito wala. Grabe ang init dito. Walang aircon dito, hindi kaya. Tsaka yung araw dito siguro mas malapit dito. Grabe ang init talaga dito. Alas 6 pa lang, alas 7 pa lang, mainit na, maramdaman mo. Pagdating mo sa gabi, parang oven. Talo pa microwave yung, para kami na microwave sa loob ng kwarto. Kasi simentado man, wala ng init. Parang pugon. Walang magawa Pagka dito ka sa labas matutulog, tad-tad ka ng pantal. Hindi ka hindi na ako makarap sa inyo. Okay, so ang gusto kong sabihin, ang aking itatitle ay ang malungkot ba yun, sabi ko? Malungkot na kasaysayan at ano yun? Basta isipin ko yung title ko. Ang malungkot na kasaysayan at kinabukasan ng Pilipinas. Parang malungkot nga. Okay, so ang maraming mga leader tayo, maraming mga Pilipino na gustong baguhin natin. Now I was thinking, nung pagkagising kanina umaga, anong kulang? Ninakawan tayo, inabuso tayo, binago yung sistema, binaboy lahat ng mga ahensya, lintik na yan.
Eh, ba't hanggang ngayon, ang mga tao walang pake? Walang pake. Walang, sabi yung si Commander Bukay na lumabas kayo, magpunta kayo sa EDSA. Maraming nagsasabi, di lang si Bukay. Maraming nagsasabi, maglilitawan na yung maggilag, yung mga, ano nila, mga litid sa leg. Mag-rally na tayo, tapusin na natin to. Ang dami na nagsabi ng gano'n. Bakit hanggang ngayon ang tao, bukod sa mainit, ano? Pero, biglang pumasok sa kaisipan ko, mga babayan, it can be traced back sa buong entire na history natin. Entire history. We have the Spaniards, we were colonized 333 years. Kung mula kay Magellan, 377 years. 377 years. Kung mula nung 1565 to 1898 when we had that gera-gera na sinimulan ni Bonifacio, that was 333 years hanggang 1898. And doon nakita nyo 333 years. Mula kay Magellan, 377 years, 1521. That's a lot of time. Nagsalin lahi. Ang naisalin sa atin, ang napunta sa DNA natin, ay ang kultura ng survival, tumango, gumanyan ka lang, yumuko ka lang, to survive. Maging Indio ka, tapos tinanggap ng ating mga ninuno na sila'y second-class citizens. Pinagpasensya nila yung ginagawang pang-aapi ng mga Kastila, ng mga praile, ng mga mananakop. Tapos noon ang ano natin, matapos yung nagsalin lahi na yan, dumating mga Amerikano, 48 years ng Amerikano. And then na-break lang ng mga Hapon, 5 taon, mga Hapon. Na gano'n na naman tayo kasi kinakailangan yumuko ka, tanggapin mo ng tanggapin, kung hindi, bayoneta abutin mo, babayonetahin ka. So, in that sad history of our country, our forefathers, nakita nila pagka manlalabang ka, kung ikaw ay tatayo para sa bayan, patay ka eh. Nakita ng ating mga ninuno na at sinasabihan yung ating mga lolo, lola, magulang na huwag ka nang manlaban. Tumahimik ka na lang. Kasi pagka nag-fast forward ka, titignan ninyo yung nag-people power tayo. Pero yung intensyon ng people power noon was gumalaw ang military, gumalaw sila unasan. Pero kaya sila gumalaw noon, merong something na hindi nyo alam, no? Na si JPE ay nagtampo. At sila'y nagplano na tanggalin ang Marcos Sr. na abort, na nalaman, nag-withdraw sila, naipit sila sa Aguinaldo, at nagtawag sila. Para maniwala sa kanila, dineklara nila na ang kinikilala nilang presidente ay si Cory Aquino. Dahil siya ay nanalo sa snap election. Kuno, sila nagproklama, hindi yung COMELEC. At yun na, nagkaroon na ng people power. Yung pangalawa, EDSA 2, again, pinagplanuhan ang ERAP, inimpeach siya, tapos noon, wala binrus ko nag-walkout yung mga senator during the impeachment trial kasi hindi sila sang-ayon, bla bla bla. Yung ibang senator ba. Tapos noon, ayan na, nag-people power na naman. Nag-withdrawal of support yung AFP and PNP.
At yung pangyayari na yon, hindi yun yung out of the blue na dinesisyonan yung araw na yon. Hindi. Pinag-usapan yon. Magwi-withdraw ba kayong buo? Pagka ganito, ganon. A lot of things has been kept out of the Filipino people. Pero it's all part of our history. At yung mga sumunod na, wala na. Wala. Bakit? Wala naman yung tao rin na naman eh. Ganun na naman. Wala yung tao. Hindi sumunod. Dumating sila Trillanes, Magdalo, pero nilangaw sila eh. Hindi lumabas ang taong bayan. Kasi at that time, parang ayaw na namin, sabi ng taong bayan, ayaw na namin. Kaya fast forward na naman ngayon. Kinidnap si Digong, nag-rally-rally bago noon. Pagkatapos ng pagkakakidnap kay Digong, nag-rally-rally. Nationwide, ngayon lang tayo nakakita ng ganong karaming rally. Before that, may maisog na, merong Friday group, ganon-ganon, rally-rally sila. Nag-KOJC pa nga eh, na wala eh. Pinabayaan yung KOJC doon eh, na inabuso eh. Tapos ngayon, inimpeach ang Inday Sara, wala. Kinasuhan yung mga vlogger, wala. Tapos ngayon, binaboy ang eleksyon, lintik na yung pinakababoy na eleksyon. 16 na milyon na Pilipino, yung boto nila ay hindi binigyan ng halaga. Wala eh. Diniretso nag-proclaim na. Malungkot yung karanasan ng Pilipinas at makikita ninyo mas malungkot pa ang magiging kinabukasan ng Pilipinas. Kasi nasanay na tayo, nasanay na ang Pilipinas na gaguhin siya. Ng Kastila, ng Amerikano, ng Hapon, ng sariling kapwa Pilipino. Sanay na tayo. Kaya malungkot, sabi ko eh. Why? Ginago na tayo, binaboy na tayo, panay drug addict na nakapaligid. Ninakawan na tayo lahat, bilyon, trilyon ang pinag-uusapan. Binaboy lahat ng ahensya. Bumalik yung laglag-bala na yan. Nag-mutate pa. Parang virus na meron pang punit passport. Tapos, ninanakawan tayo. Yung Resolution 10, inotor ni Ping Lacson 2011, 2011, na-approve ng 2012. Ping Lacson, author. Sorry sir, no sorry, pero totoo naman, you're the author. 2025. Ilang taon? O, 2012. 2025. Oh, 13 years of Resolution 10. Ilang billion yun na pinipirmahan lang, walang resibo, and here you are, binoto siya ng taong bayan. Or dinaya ang taong bayan. Ayaw siya, pero lumabas siya. Kaya napakulungkot ng ng ating Pilipinas eh. And I do hope na tapusin to ng taong bayan. Nung panahon ng Kastila, tumayo ang Andres Bonifacio. Pero pinatay si Andres Bonifacio ni Aguinaldo. Puta, kapwa Pilipino, pinapatay ang kapwa Pilipino, pare-pares kayo hero, pero ang feeling nung isa, ako lang ang hero. Papatay si Bonifacio. Anong klase ito? Anong klaseng Pilipinas ang meron tayo? Naiwan tayo, napag-iwanan na tayo. Kaya yon yung aking pinupunto. Talagang we deserve a country like the Philippines because we, as Filipinos, do not even care to have a country na maganda. We do not care
We care about ourselves, we care about yung ano natin, yung pleasing others, yung sariling bulsa, papatabayin, etc., etc. Magnakaw, lokoy ming kapwa mo, Filipino against Filipino. Unless somebody will rise up, and I hope it is you, Manang Inday, you rise up. Lead the people. You rise up and lead the people. Hindi kami magbigay ng hudyat, ikaw magbigay ng hudyat. Pucha talaga. Kung pwede lang nga eh. Kung pwede lang eh. Ayaw namin sapawan ka eh. Ayaw ka naming sapawan, Madam President. Ayaw ka namin sapawan. It is your calling to be the 18th President. So, be it. Lead the people. Sa iyo eh. Kasi alam niyo, sa totoo lang, nakaka-frustrate kasi pagkatapos nito, kunyari, palagay natin, fast forward, ng ilang araw, maging presidente si Inday Sara. O ano na, hanggang hindi tayo nagre-reboot ng ating DNA, ng ating ugali, yung kultura natin, a culture of submissiveness, a culture of trying to get even or trying to win over our countrymen, trying to be better off than the rest of the Filipino people, hindi tayo magbabago. Laging ganun eh. Ever since, mula nung panahon ng Kastila, we were better off nung panahon ng mga ninuno natin na mga indigenous people natin, mga tribo-tribo, when we had a Philippines na talagang ruled by Filipinos, mga datu-datu, mga hari, may mga code of Kalanchaw tayo, kakainis. Sino ngayon yung mga modern day na Bonifacio? Sino mga modern day? Yan, yung mga nagsasalita ngayon. Sino yung modern day na Rizal? History repeating itself. Maraming Rizal ngayon. Yung mga nagbablog ngayon. Modern day Rizal. Hindi ako kasama doon. Ako yung modern day Pilosopo Tasio. Pilosopo eh. Pero ginagamit yung ulo, no? Ako yung modern day, may mga modern day Bonifacio ngayon. Yan, sila Bukay. Yan, sila Metran. Yan yung mga maingay na gusto, tapusin nato. Yung ganun ba? Lusob. Yung mga modern day na mga Rizal, yan, sila General De Leon, Orlando De Leon, sila Pokis. Yan, kasi they use the pen, mga warrior sila, keyboard warrior, to stress the point na gago tong gobyerno na to. Bihira yung mga generals na nagsasalita. Sino yung modern day na si Aguinaldo? Marami. Modern day Aguinaldo. Mga politiko yan na kunwaring makikigera, pero in the end, may posisyon, presidente ng Pilipinas. Papapatay pa yung mga nakasama sa revolusyon. Pinapatay si Luna, General Luna. No? Hindi naman ako yung General Luna. Hindi ako pwedeng papatay. No. You see, it's history repeating over and over and over again. History in panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon. Yung mga makapili, modern day makapili, ay yung mga vlogger din na mga bayaran. Yung mga Guardia Civil, yan, sila Torre. No? At yung mga praile na nire-rape yung mga kababaihan natin, nire-rape yung bansa natin, yan yung mga politiko ngayon.
It's sad eh. Kasi we have developed that trait of being resilient. That's why our OFWs excel abroad. Nag-excel ang mga OFW natin na kahit anong hirap, bilib na bilib yung mga ibang lahi kasi mapasensya at tigasin yung sa hirap ang mga Pilipino. Kaya gusto nila ang Pilipino eh. Nag-i-English pa. Na kahit Carabao English, okay lang. Carry na. No can do, sir. No can do. I loving you, ma'am. Kaya, okay lang. Ang lakas to make lives English, pero naintindihan sila. Bilib na bilib yung mga foreigner sa mga Pilipino kasi iba tayo. Sa trabaho, walang antrasan. Trabaho lang. Walang hinihiling na sobrang kapalit. Hindi kagaya ng ibang lahi. Pagka, ngit-ngit na, galit na, yung ganun ba. Hindi mo mapakiusapan. Pilipino, pakiusapan mo kahit walang bayad eh. The Filipino will do it for the amo as a friend. Ganun yung Pilipino eh. Kasi over the years tayo, naging tayo eh. Sobrang bait ng Pilipino. Tango lang, resilient, para lang iwas gulo. Sige na nga, iwas lagi. Kaya ganyan, hanggang ngayon carry over natin. Kaya nga tanungin ninyo, bakit hanggang ngayon? Binaboy na tayo eh. Ba't ganyan, mamayagpag yung mga tarantado? Kasi nga, tignan nyo yung history natin. 333 years. Bakit na mayagpag ang Kastila ng 333 years? Diyos ko. 333 years because our forefathers decided to live with them, to adapt with them, and to accept the fact that it is our fate na talagang hanggang ganyan na lang tayo. It is our fate na lokohin tayo, na baboyin tayo. And until such time that every Filipino will develop that love for country, love for family, and love for the future generations, we will continue to be so. And it's a cycle. Ikot na ikot yan. Magpalit man tayo ng presidente, magpalit man tayo ng mga politiko, ang tuwa-tuwa ninyo, nanalo yung mga kandidato ninyo, pero galit tayo, nanalo yung mga kandidato nila sa itaas. Binigyan ka ng little victory, binigyan tayo ng konting icing on the cake, na nanalo ang Duterte sa Davao, nanalo yung iba, natalo si Trillanes, natalo si Gwen Garcia, nanalo si Isko. So, yay! Pagdating sa Senado, putya na. Nasingitan ng 7 ang Duterte. And here you are, nung nanalo na yung mga, akala ko ba Team Duterte? Akala ko ba, nasaan kayo? Bato, Bongo, Marcoleta. Akala ko ba Duterte is a team? Ba't hindi kayo tumayo? Wala nanalo. Thank you. Maraming salamat mga kababayan. Pucha talaga. Kasi kanya-kanya nga kayo eh. Yun yung problema eh. Na kunwari nga eh. Sumakay lang kayo na naman dun sa Duterte brand eh. Pero ngayon nasa Gloria na kayo. Do you think yung na yan, yung Resolution 10, tatanggalin ninyo? Hindi nyo matatanggal yung Resolution 10 na yan. Tatatlo lang kayo eh. Kung tatanggalin nyo. Again, another 3 years will pass us by. And another 3 years, and another 3 years, and another 333 years. And the country will not change. And that is the sad, hard evidence, a fact, that we are fucked up. Tumigil yung kumakanta, nadinig ako, galit daw ako. Nagiinuman, nadidinig siguro ako. Maingay. So, ang sakit eh.
come to think of it, why? Nagsawa na yung tao sa EDSA, nagsawa na ay na lumabas. Isang rason, sinasabi nila. O, yung tao, hirap sa buhay. Hirap sa buhay. Pero mga pare ko'y, mari ko'y, mas hirap sa buhay noon yung mga ninuno natin. Noon, yung parusa, ginagarote. Ngayon may batas eh. You're supposed to be presumed innocent until proven guilty in a court of law. Kahit binabiolate nila, wala namang garote ngayon. Walang firing squad ngayon. Summary execution, wala ngayon. Pero nung araw, mas hirap sila, pero lumaban sila. Nagkatipunan sila. Ngayon, ang hinihiling ko ba, magkatipunan tayo? Hindi. Bahala kayo. Nasa inyo yan. It is your country. It is your country, it is your family, it is your future generations who will be the heir of this country. Hanggang wala eh. Kaya nga, come to think of it, ang dami ng mali eh. Pero bakit? Tapos niya, magpapalit lang tayo ng leader. Yung mga pinapalit natin, akala natin matitindi. Madam President, my advice to you, do not compromise. Do not compromise. Come to think of it, nung kayo, naggawa kayo ng listahan ng inyong Senate slate, para sa akin, ako lang naman yon. I think you compromised. Kaya nga, please, do not compromise. Stay grounded. Do not compromise. Stay focused. Vision clear. Be that eagle na malayong pananaw nakikita mo. Kasi ginagamit lang kayo eh. Ng ano. And then, until such time that we change this vicious cycle, we learn to change from within. We learn to change what is the accepted tradition, the accepted reality. No matter how sad it is, no matter how dysfunctional it is, hindi tayo talaga makakabante. People will come in and out sa political system natin. Papasok yung lalaki, matapos yung term, papasok yung babae, yung asawa niya, and then yung anak-anak nila. Kayo-kayo na lang. Nakakagalit kayo. Mga politiko, hindi sa iyo, madam, ha? Love you. Pero nag-e-emote ako kasi kakainit ng ulo at nakakalungkot. Meanwhile, mga taong bayan, hinihintay nyo magkaroon ng leader. Be the leader, kayo. Be the leader. Sama-sama kayo. Hindi yung aasa kayo ng Bonifacio, aasa kayo ng Aguinaldo na may masamang intensyon din, may nahabol na posisyon, aasa kayo ng Juan Luna, papatayin din, aasa kayo ng Rizal, bibitayin din. Ay, sus, Ginoo. Nawala nga yung Tuadcom, tuwan-tuwa kayo, pero they get away with it. Yaman sila eh. Kaya nga, paano to? Anong mangyayari? We will continue over and over again, and it might last like the Spaniards, 333 years, 377 years, mula kay Magellan. Buti pa, Amerikano pala eh. Binigyan tayo ng independence. 48 years, binigyan tayo independence. And what did we do? We fucked up. Had we been a state of the US of A, kung naging estado tayo, 51st state ng USA, nauna pa sana tayo eh, 50th tayo eh. Tinalo pa tayo ng Alaska, Hawaii. Kung ng Alaska, kung tayo naging 50th o 51st state ng US, asensyado sana tayo. Well, pwede pa tayong mag-vote ng ng presidenteng Pilipino.
120 million tayo eh. 1/3 ng ano eh. Ng almost one half of the Americans eh. Wala eh. Masyadong kuno, nationalistic. Panay tayo. No? Ayaw lang ng mga politiko kasi sila mawawalan ng trabaho. Mga wrong sense of nationalism, wrong, ewan, mga natin. Basta napakalungkot ng nakaraan natin at I'm sure malungkot yung kinabukasan natin. Ang kinakailangan reboot natin, ugali natin. Isa yon, wag natin kakalimutan. Not just the rebooting of our systems, our government, not just the reboot of COMELEC, Congress, Senate, AFP, PNP, OP, lahat ng ahensya, i-reboot dapat yan. Pero pagka hindi natin ni-reboot yung sarili natin na attitude, yung ating cultural mentality, tanggalin natin yung negative, yung mga nega. Pero yung mga magaganda nung mga ninuno natin nung araw ng Kalantiaw, Maragtas, nung araw ng ating mga indigenous peoples na sila'y sikat-sikat, at sila ang nasusunod. Yun dapat eh. Pero ngayon, they are relegated to a corner of society when in fact we should act like them. Sila Lapu-Lapu nga eh. Puta nga, sisiga-siga ka rito. Tagain kita. Yun, patay si Magellan. Yun yung totoong sense ng yung mga Mindanao natin na mga kapatid, mga Muslim natin kapatid. Hindi nakapasok ang Hapon doon, Amerikano, Kastila. Lumalaban sila. Takot lang ng mga dayuhan. Tapos ngayon, relegated again to another corner ang mga ARMM, mga kapatid natin doon. When in fact, they had been consistent in nationalism and patriotism. We should learn from them. Ito, nangyari, namayagpag yung namayagpag yung kaduwagan, yung walang paki. Hayaan mo na. May bukas pa eh. Hayaan mo na. Hindi yan sa langit. Hindi yan papasa. Yung mga ganun ba? Ay, nako. Bahala na. That's why